Hi guys, good morning. Good morning to everyone. Cherries. May mic ba? Ayun, naririnig tayo. May mic. It's already 11:15, 11:16 and papunta ako ngayon ng work. As usual, Cherries. 11:40. Suppose guys, ay 4 days off ako since yesterday up until when? Monday. I'll be back on Tuesday supposedly. But since medyo okay naman ako, okay naman. Medyo hindi naman tayo sobrang pagoda. At nakapag-rest naman tayo yesterday. So nag-pick up ako today. Since ang Saturday hindi naman masyadong busy. Pero just in case na pauwiin ako, that's fine. Kasi hindi naman yun mas matatag as PTO. Or hindi naman ako, hindi naman mababawasan yung PTO ko maski pauwiin ako. That's fine with me. Kasi hindi masyadong busy ang Saturday. Tingnan lang natin kung anong mga mangyayaring kapalaran. Bilis-bilis. Ayan. Visit tong ano na to. Tapos pag napuno yung nasa left ko, ito namang mga nasaan. Ayan. In 3 miles, stay to the left to Wilmington Pike. Saan pa talaga yun pupunta? Dito siguro yun. Ayan, yun na nga. Hindi ako supposedly wala akong pasok ngayon. Pero since okay naman tayo at meron namang 2 days off na Sunday, Monday, which is Monday is the busiest time. Fuck! So, nag-overtime ako ngayon para meron tayong extra kita. Diba? So, itong pasok ko ng Sunday, since sasahod tayo ng Thursday ba or Wednesday, pasok pa to sa ating sahod. So, pwede na. Tapos weekend pa. Alam niyo naman pag weekend, diba, nasabi ko na sa inyo, lahat ng hours mo sa weekend is plus 15% ng hourly rate mo. So, kunyari 40, magiging ano ka, $46 ka. Or kung 42 ka, magiging mga $50 ka. Meron pang plus yon, for example, plus ano pa, plus, anong tawag na to? Weekend PM differential that will start at 3 p.m. So, 3 p.m. hanggang 11 p.m. ay 10%, additional 10%. So, on top of your weekend differential. Diba, bongga? So, parang 25% ng sahod mo. So, starting 3 p.m., kunyari, ang hourly rate mo ay 40. Oh my God! 25% ninyon ay $10. So, $50 ka na per hour. Oh my... Okay, pwede na. Tapos, OT ka pa. Times 2. Times 1.5. So, that's like $75 to $80 per hour. So, di ba? Bongga! Nakakaloka. Sino magpapasahod sa'yo ng $75 to $80 kada oras? Kaya maraming nag-OT pag weekend. Kasi nga, mataas yung rate and at the same time, hindi masyadong busy. Yun nga lang, malaki yung possibility na pauwiin ka. Pero, lalo na pag nandoon ang pamilya Zaragoza. Charis!
Kakaloka. Sana makabili na ako ng yung masyadong, yung tripod na pwedeng idikit dito sa unahan. Para nakikita nyo yung mga view natin na dinadaanan at para makita nyo naman kung gaano kaganda yung Ohio, yung Dayton and Catering. Hindi puro mukha ko yung nakikita nyo at saka background ng kotse ko. Diba? Ayan. Sabi ko na nga, balilipat tong hinayopak na ito. Nga pala mga Inday, sa mga nagtatanong kung aalis pa ba ako, kung nakapag-desisyon na ba ako, Charis, kailangan niyo talagang abangan. Kakaloka. Well, yes po. Nakapag-isip-isip naman na ako ng mahinahon kung itutuloy ko pa ba itong journey dito sa Catering Health Network. At napag-isip-isip ko na, instead na hindi rin kasi ako pwedeng lumipat ng ibang state. Ayoko rin mag-buyout sa tinitirhan ko ngayon. Sabi ko nga sa inyo, naka-contract pa ako for 1 hour. 1 hour? 1 hour ka, girl. 1 year sa bahay ko ngayon. Good until next year pa, hanggang May, yung aking contract. So, inaantay ko pa yon kung okay. After May, then decide tayo kung gusto pa nating magstay sa ating ospital. Kasi ayoko rin mag-buyout. Kasi pag nag-buyout ka ng mga contract dito sa mga apartment, aabot ka rin ng mga $1,000 to $2,000 buyout fee. Sayang din. So, sabi ko, antayin ko na lang next year, then saka ako mag-decide. Diba? Pwede naman akong umalis na ngayon sa current employer ko and lumipat sa ibang employer dito pa rin around the area. Kaso ayoko nang gawin yon, medyo hassle pa. Tapos napag-alaman ko na mas mataas yung ino-offer na salary rate or hourly rate ng competitors ng catering dito. I mean, mas mataas yung pasahod ng catering compare sa competitor nila. Though okay yung sign-in bonus, pero wala rin naman akong balak na magtagal ng bonggang-bongga. So, hindi... Wala rin sa sa parang bokabularyo ko or sa isip ko na magtagal at tanggapin yung sign-in bonus. Kasi wala rin akong balak magtagal. Turn left on Patterson Road. Ay, may ano pa yung meron dito? At marang grand opening or something. So yon, dito muna ako sa current employer ko. Naisip ko, magtagal na muna siguro ako ng more than 2 years. So next year, hindi na masyadong sobrang bigat. Mas lalo pang bababa yung contract price. Tapos yung iniisip ko din is yung kung lilipat ako ng ibang states, dediretsuhin ko na dito sa catering. Hindi na ako magpapalipat-lipat ng ospital dito. So kung kunyari lilipat ako ng Texas, California, or Florida, or kung saan man, dediretso na ako. Diba? Hindi na siya yung eme lang. Yung parang lilipat ng ibang ospital dito. So, diretso lipat na ng ibang magandang ospital. Maganda rin naman yung catering. Kaso,
Wala akong balak na magtagal dito sa Ohio. Gusto kong lumipat ng ibang state. Baka nandoon yung ano ko, day. Baka nandoon yung aking kapalaran. Kapalaran! Sinay de Seba ka, girl. Diba? Baka nandoon yung apam ko sa ibang states. Charis. At wala dito. Sa Ohio. Ayoko din dito sa Ohio. Kasi ang gusto ko, syempre, mahilig kasi akong mag-travel. Tapos nahihirapan akong mag-book ng flight kasi parating may connecting. Wala siyang malaking airport. Kasi kapag meron kayong malaking airport, ay day, mananawa kayo, nakaka-travel sa 3 days off ninyo, 4 days off ninyo. Kasi nga, merong direct flight, tapos mura siya. Eh dito, kada flight mo, mababa na yung $150 or $125. Wala ring halos low-cost carrier dito. So, sa ibang mga states or lugar na may mga malalaking airport, maraming mga low-cost carrier like Frontier, Spirit. Tapos yung pamasahe lang is nasa mga competitive din yung pamasahe. Nasa $50, $60 lang, $49, mga ganyan. O diba, hindi katulad dito, triple or quadruple yung presyo ng mga airline ticket. So much better kung lilipat ako. Kasi nga, gustong-gusto kong sumasakay ng eroplano. Sumasakay? Ayun, yun na nga mga Inday, hindi muna ako aalis dito. Dito muna tayo. Dito muna! Charis! Dito muna ako. Ang pinakamalaking advantage na nakita ko bakit gusto kong magstay muna dito is first, kilala na ako ng mga doktor. Pangalawa, medyo alam ko na kung ano yung gagawin at hindi na ako parang wala nang nervous. Wala nang parang yung takot kapag pumapasok. Though hindi ko naman yun naramdaman ng matindi ng bonggang-bongga dito sa Amerika on my first day. Kasi nga, syempre, meron na tayong experience kung what it's like to work in an ED. So, hindi man ako masyadong bonggang nurse or bonggang nurse, sabi nga nila, at least meron tayong experience kung pumunta dito, so hindi na masyadong nakakakaba. O, diba? Kakaloka. Sige na mga Inday, hanggang dito na lang itong vlog at kwentuhan na to. Until my next vlog, see you. Bye-bye! Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta pa rin at nanonood ng mga vlog ko. Sige na, babush na. Bye!